Natutuyo na ang ilang mga sakahan sa Kalinga at Isabela dahil sa problema sa patubig. Dahil dito apektado na ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Nag-ugat ang problema sa pagkasira ng malaking bahagi ng irigasyon sa pananalasa ng Bagyong Ineng noong Agosto. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano. Jessica, malaking bahagay para sa mga magsasaka ang patubig, kaya gano'n na lang ang pagkadismaya ng mga magsasaka ng Kalinga at Isabela nang masira ng Bagyong Ineng ang irrigation project sa Upper Chico River. Ang hiling nila ngayon sa National Irrigation Administration ay bawiin na sa kontraktor ang proyekto. Sa pananalasa ng Bagyong Ineng nitong Agosto, maging ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Kalinga hindi nakaligtas. Ang salarin daw ayon sa Tabuk Pinukpok Federation of Irrigators Association, ang nasirang Upper Chico River Irrigation System na nakakahalaga ng halos 430 million pesos. Ayon sa asosasyon, marami raw silang mungkahing ibinigay pero sa proyektong magpapatubig sana sa may 13,000 ektarya ng palayan sa Kalinga at Quezon Malig, Isabela, hindi raw sila sinunod. Isa raw dito mismo mga benepisyaryo ng proyekto ang dapat manguna sa pagtatayo ng patubig at sa pagsasaayos ng mga potensyal na problema tulad ng right of way. Sila rin naman daw kasi ang gagamit at makikinabang dito. Kasi sila nga yung talagang mabibinipisyuhan doon sa project. Pag silang magtatrabaho, ayusin nila talaga yung... Rekomendasyon din daw nila na unahin ang pagtatayo ng mga radial intake gate na haharang sa tubig sakaling umapaw ang Ilog Chico dahil sa mga bagyo para maiwasang masira ang embankment canal na pagdadaluyan sana ng patubig sa mga palayan. Pero isang gate lang daw ang natapos ng kontraktor kaya nang tumama ang Bagyong Ineng nitong Agosto, umapaw ang Ilog Chico at nasira umano ang malaking bahagi ng irrigation system sa Kalinga. Dahil dito malaki raw ang problema nila ngayon sa patubig. Karamihan daw sa kanilang sakahan nanunuyo na. Halimbawa, 54 na ektarya lang daw ang natamnan sa 6,000 ektarya ng sakahan sa Tabuk Pinukpok area. Samantalang 20% lang daw ang natamnan sa 7,000 ektaryang sakahan sa Quezon Malig area sa Isabela. Pagka wala pang tubig sa January, sigurado tuloy-tuloy yung mga hindi nakapag-enroll nitong SEM na ito. Sigurado na hindi ulit sila mag-enroll by next SEM. Ilang beses daw nilang hiningi sa NIA o sa National Irrigation Administration na bawiin na ang kontrata sa kasalukuyang kontraktor at ibigay na sa iba. Giit ng NIA, nagawa na raw nila ito ng solusyon. We had yung quick response fund. We responded immediately. We gave 50 million for the repair of the canal and another 50 million for the waste water. On top of that, we also gave them funding for about 100 na mga pumps. Itinatama na rin daw nila ang mga pagkukulang sa proyekto. Yung poor contract management at saka yung deficiencies ng contractor like inadequate equipment. So what we did was to talk to them and to put in more equipment and to be more aggressive on contract management. Kaninang hapon nagsagawa ng dialogue ang NIA sa kontraktor at mga magsasaka. Binabalangkas dito ang isang kasunduan na dapat matapos ang proyekto sa Marso 2016. Giit ng kontraktor, hindi sila nagkulang sa kagamitan. Ang delay sa paglalagay ng radial intake gates ay dahil daw sa prosesong dinaanan nito at ilang last-minute adjustment na kinailangang gawin. Kaya na-delay yan is yung paggagawa nila ng drawing. So, hindi naman basta-basta ginagawa, gawa ka ng build, gawa ka ng gate, nasa kontrata mo yan. Hindi naman tayo basta-basta gumagawa. So, meron tayong fabrication drawing na pinapa-approve. Sa ngayon daw ay naikabit na ang 2 intake gate na unang inirekomenda ng mga magsasaka at 54% complete na raw ang proyekto. Jessica, ngayong December 15 ay may nakatakda raw na testing ang contractor dun sa 2 radial intake gate na naka-install na nga dito nga sa Upper Chico River Irrigation System Project. At sa base dun sa kanilang schedule, starting January 1, 2016 ay meron na raw dapat na dumadaloy na tubig doon. At this weekend, bago matapos ang linggo nito, ay nakatakdang isapinal ang isang memorandum of agreement sa pagitan ng contractor ng NIA at ng mga magsasaka kung
kung saan nakabalangkas doon ang bagong schedule ng proyekto na dapat matapos by March 2016. Jessica? Kasi 'di ba bago i-approve naman yung mga kontrata, Dano, meron dapat yan na schedule na sinusunod at merong date of accomplishment, 'di ba? Ano ba ang nangyari? Na-meet ba 'yon? Obviously hindi, kasi hanggang ngayon hindi pa raw tapos yung proyekto, 'di ba? Tama, Jessica. Isa sa mga una nating tinanong sa contractor, no, bakit nga ba na-delay? Ang sinasabi nila, primarily, na-delay yung project because of security reasons dahil marami daw mga insidente doon na kung nung time na ongoing yung project kung saan nagkaroon ng security problem yung mga trabahador. Also, may problema din daw sa right of way and also meron ding problema halimbawa doon sa weather, at least doon sa area. Sa delay naman pagdating doon sa pag-install ng mga intake gate, bukod dun sa proseso na dinaanan nung kumbaga yung mismong drawing, ay nung in-install daw nila yung radial gate ay nagkaroon daw ng sudden problem dahil nakita daw nila na hindi daw nagkasya yung gate. So pwede daw nilang i-chip yun, pwede daw nilang tabasin, pero kailangan daw muna nilang dumaan sa isang structural engineer dahil ay baka daw magkaroon ng problema yung integrity, yung mismong integrity ng gate. So lahat naman daw yon ay nasolusyonan naman na daw ngayon at inaasahan nila na by March 2016 ay buong makukumpleto ang proyekto, Jessica. Ngayon nga lang, napakalaki ng impact nito, no? Pag tinignan mo from macro perspective, understandable siguro, kaya lang from a micro perspective, dun sa kaso ng mga magsasaka na hindi na makapasok yung kanilang mga anak sa eskwela dahil wala silang nasaka, hindi sila nakapag-ani dahil walang tubig, yun ang mahirap. Tama, Jessica, yun nga yung sinasabi no nung mga magsasaka na ating nakausap kanina. Halimbawa nga nitong ongoing na semester marami daw ang hindi nakapag-enroll at kung wala daw tubig na dadaloy simula Enero ng 2016 ay malaki daw ang posibilidad na hindi ulit makapag-enroll yung kanilang mga anak. At hindi lang yun, no, kasi kung hindi ka makapag-enroll, definitely yung iba mga aspeto ng iyong ikinabubuhay apektado rin. Let's not forget, yung based dun sa kanilang figures, sa 6,000 hectares at least sa Kalinga area, 54 hectares lang daw yung natamnan nila. Ginamitan pa nila yon ng mga water pump. Ito, if we're not mistaken, ito yung mga ibinigay ng NIA dahil matapos ng pagkasira ng irrigation project dahil ng Bagyong Ining. At doon naman sa Isabela area, out of the 7,000 hectares, 20% lang daw yung natamnan. So importante sa kanila ngayon na by January ay matupad yung pangako na may dumaloy ng patubig doon sa kanilang lugar. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko,